Hi Gemini! Welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwede hindi. So, kunin mo lang kung ano ang para sa'yo. At paalala lang, ang mga message na ito from universe ay gabay lamang. Nasa sa iyo kung paano mo ito kukontrolin o paano mo i-apply sa iyong sitwasyon. At para sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, pakihit po ang notification bell. At kung makaka-relate ka sa iyong reading, please share, comments, at paki-like na rin po. So, Gemini, ito ang iyong reading from July 20 to 26, 2026. Let's start. Universe, ano po ang messages na paparating kay Gemini this week? So, ang iyong overall energy, like King of Wands. Unchallenged, the Hermit. Opportunity, Ace of Coins. Past energy, Temperance. Present, Four of Coins. Future, King of Swords. Advice, Ten of Pentacles. At the outcome is Six of Pentacles. King of Wands. Gemini, ang iyong energy ngayon is action. Marami kang gagawin. Busy-busy ka. Hindi mo alam kung ang uunahin mo, pero kayang-kaya mong gawin. Ando doon yung determination, ando doon yung focus. So, whatever it is, mapa-relationship man romantically or isang trabaho na gusto mong gawin, gusto mong umpisahan, gagawin mo yan. Or pwede rin ando doon ka na sa sitwasyon na yon. Isang bagay, isang project na ginagawa mo at mas pinagbubuti mo. Yung effort and then yung focus ando doon. That's why busy ka this week. And then, ang iyong challenge is the Hermit. Sa sobrang busy mo, meron kang, hirap kang mag-contemplate. Hirap kang magkaroon ng me time. So, pwede ka naman magkaroon yan kung tutuusin. Dahil hindi naman porket busy ka is 24 hours ka magtatrabaho. So, kung sa tingin mo, gusto mong mapag-isa at makapag-isip, mag-relax, gawin mo. Kasi sa ngayon, itong week na to, nahihirapan ka. Nahihirapan kang balansehin yung ibang bagay kasi purong-puno ka ng aksyon. So, yun yung pag-isipang maigi para magkaroon ka ng balance. And then, ang iyong opportunity, Ace of Coins. Opportunity pa rin. Pagkakaperahan, stability. Pero sabi nga rito, hawak mo na to. Matagal na meron ka na nito. Pero ngayon, meron ka pang mas gustong i-improve. At kaya mong gawin. Kaya mong pagsabayin kung ano man itong meron ka na at meron ka pang uumpisahan. And then, ang past energy, Temperance. Ito yung past energy mo before na nagsisik ka kasi ng balance Pero, sa nakikita ko rito, while nagko-contemplate ka at tinitingnan mo ang mga sitwasyon kung saan ka dapat pumunta, in the end, naliwanagan ka rin kung ano man to. And then, ang iyong present energy, Four of Pentacles, stability. Ito yung pagdating sa financial, meron ka, matatag. Hindi mo kinakailangang, actually, yung resources ng pera mo, iba-iba, marami kang pinagkakakitaan. Kaya andirito yung pera mo at inaalagaan mo kung ano yung meron ka. Pinoprotektahan mo yan. And then, ang iyong in the future, King of Swords. Meron kang may magdidesisyon ka. Merong isang bagay na pagdidesisyonan ka. Whether sa tao, sa sitwasyon, o sa kung ano man. Mamaya ika-clarify natin. And then, ang iyong advice, Ten of Coins, Ten of Pentacles. Alam mo, Gemini, ang ganda ng bara mo dahil puro pagkakaperahan, puro stability, financially secured, lahat-lahat na.
pwedeng meron kang sa tingin ko, ito is kung pwedeng meron kang minana na kaya itong opportunity na to, yung mamanahin mo is gagawin mong palalaguin mo o i-invest mo. Kasi puro pera, puro pentacles. Kaya sabi ko nga, ang gandang tignan ng baraha mo. And then, ang iyong advice, 6 of coins. Balance pa rin. Kaya nga sabi ko, balance na sa pera rito. Balance pa rin dito when it comes to financial. And then, ito is, pwede ka pang, i-share mo kung ano yung meron ka. Kung meron nang hihingi ng tulong, anda kang tumulong. Ando dun yung energy mo, nakakapagbigay ka. Okay, Gemini, let's clarify. Puro pentacles, puro stability sa pera. 8 of coins. Okay, dahil sa matyaga ka, masipag ka, kung ano man to na meron ka na, mas aani pa, Gemini. Kaya nga sabi ko sa'yo, puro pera to na pwede mong ipamana itong legacy na to sa mga susunod pang henerasyon. Let's say may anak ka, and then magkakaroon ka ng apo. Kumbaga, ando dun yung stability mo at hanggang sa magkaapo ng magkaapo, meron pa rin. Dahil punong-puno ka ng mga material na bagay. Ang ganda. And then the Hermit. Pero, hirap kang mag-relax o sa sarili. Hirap kang magpahinga na yung gusto mo yung ikaw lang. Kasi puro pagkakaperahan ng isip mo Pero sinasabi rito, hindi mo kailangan magtrabaho ng ganun kasi marami ka ng resources. Ang kailangan mo na lang gawin is kung paano ito mas lalago pa nang hindi ka naman kailangang magpabaya ng ng oras mo sa sarili mo. Diba? The Hermit can clarify sa 2 of Cups. Yes. Yeah, pagmamahal sa sarili. Huwag mong ipagdadamot sa sarili mo yan. Kung kinakailangan mong mag-enjoy with your friends o with your colleagues, isingit mo. Kasi maganda rin yan maganda rin sa health yan, hindi lang sa health, pati sa isip mo para mas lalo ka makapag-isip. Para lalo ka makapag-focus sa mga bagay na gusto mong gawin. So, wag ka manghinayang sa sa oras na hindi mo maibibigay sa trabaho mo dahil meron yan. Pwede mong isingit. Pwede rin to sa mo sa iyong mahal sa buhay. Yes, nagpo-provide ka, pera, kayamanan. Pero may mga time na kailangan mo rin ng emosyon, ibigay mo sa kanila. Yung effort, time. And then, ang Ace of Coins, clarified by, oh my God, Gemini, puro pera to. Stability na naman. Alam mo kung ikaw is single, ini-enjoy mo yung pagiging single mo Kasi ito is, independence to Financially independent to. So, mapa-single man, kung single ka, ini-enjoy mo. Nai-enjoy mo yung pera mo, pero yun nga lang, minsan yung ikaw mag-isa, kasi nasanay ka rito na yung mga kasama Puro may kasama. Ikaw yung taong parang galante, na pagpupunta sa isang lugar, may mga kasama ka. Kasi nga, kayang-kaya mo magbigay Para sa'yo ang pera is, palagi ka may madudukot. Pwede rin, pwede kang negosyante. Hindi ka lang basta may trabaho. Meron kang negosyo, maaaring sa probinsya, meron kang parang farm o kasi nakikita ko rito may mga harvest nag-harvest ng mga produkto. So, either may ipinamana sa'yo, ngayon, dahil may opportunity kang palaguin yun, dahil isa kang matalinong tao kayang-kaya mo pagdating sa pera, kaya mo palaguin. At nangyayari nga. At mangyayari pa. Ngayon ito yung cards na puro kaperahan talaga.
isa kang negosyante. Pwede ka ring boss sa trabaho. Bukod doon, meron kang pinagkakakita ang iba. Kaya sabi ko nga, left and right ang iyong mga resources when it comes to ari-arian. And then, the past energy, temperance, 3 of Cups, celebration, success. Kung ano man yung mga pinag-isipan mo dati na mga bagay-bagay na sa tingin mo magbibigay sa iyo ng success, nangyayari nga. Kasi 3 of Cups is success to na nagkaroon ka dito ng clarity. Habang pinag-iisipan mo, lumiliwanag sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin step by step. Kumbaga lahat ng ginagawa mo planado. Kaya isa yun sa way ng iyong tagumpay. Nagtagumpay ka dahil sa magaling ka, masipag, at may pagpaplano. At yun na nagbigay sa'yo ng balance. Balance sa buhay. Ikaw ba naman na magkapera ng marami? Ewan ko lang kung hindi ka maging balance. And then, 4 of Pentacles. So, clarified by 4 of Cups. Hindi ko to nakikita ang discontentment Kasi ito yung mga bagay na inalok sa'yo pero hindi mo kinukuha. Kasi yung mga bagay na hindi mo gusto, hindi talaga para sa'yo yun. Yung mga gusto mo, yun yung ipinurso mo at nagbunga. Kaya ka nagkaroon ng stability. So maganda. Kaya nga sabi nila, 'di ba? Hindi lahat ng inaalok is magbibigay ng swerte sa iyo. Ikaw mismo ang nakakaalam kung paano ka saswertihin o mag-gain ng kung ano yung magkakaroon ka in the future. 'Di ba? So, kung may tinanggihan ka man dati, it's okay kasi hindi talaga para sa yun. At ang priority mo is yung mga gusto mo na umani, nagbunga. Kaya, punong-puno ng stability ang iyong kaperahan. So, matalino ka nga talaga, Gemini. And then, King of Swords, ano to in the future? Meron kang pagdidesisyonan daw. Page of Cups. Okay. Ito yung time, kasi marami kang pera na ibibigay mo naman yung time mo sa sarili mo. So, kung dito, this week, nahihirapan ka, in the future, magkakaroon ka naman ng me time. So, maganda. Kasi, wag laging puro pagkakaperahan. Kasi, andyan na yan minsan in-nurture natin ang sarili natin. So, yun yung nakikita ko. Pwedeng magta-travel ka ng ikaw lang. So, minsan maganda rin yung ikaw lang dahil hindi limitado yung oras na may iniisip kang kasama mo. 'Di ba? Pag ikaw lang, unlimited yan. Kayang-kaya mong kontrolin yung oras mo. Kahit anong oras ka pa mamasyal. 'Di ba? Free ka. And then, ang iyong advice, 10 of Coins. 6 of Swords. Kinlari pa ng 6 of Swords. Alam mo kung ano man itong meron ka, ari-arian, negosyo. Ano to? Ito yung pangmatagalan talaga na sabi ko nga hanggang sa kaapu-apuhan mo, hindi na sila mahihirapan. So, kahit man saan sila pumunta, saang lugar, tumira, andun pa rin sa kanila yung peace of mind. Kumbaga, maluwag yung buhay. Tahimik in a way na walang kaproblema. Kasi naibigay mo sa kanila yung dapat mong ipamana. Which is, pahahalagahan naman nila yun. So, maganda to. Kasi 10 of Coins is ano rin to inheritance o legacy na hanggang sa tumagal is nandiyan pa rin dahil hindi pababayaan ng kung sino man yung pag-iiwanan mo. And then, ang iyong outcome is 6 of Coins.
Na-clarify sa Knight of Wands. Okay. Yun nga. Ang iyong outcome is stability, balance sa pera. Dahil yan sa iyong katatagan, determination, at believe sa sarili na kung ano man yung gusto mo ay ipupurso mo. Na kahit na may mga tao na ibigay sa'yo at ayaw mo, hindi ka mahihiya na tanggihan yan. Dahil sa sarili mo, alam mo kung paano mo gawing maasenso o paano ka maging asensado. Alam mo kung paano mo palakihin yung pera mo. At ikaw yung taong hindi madamot, hindi ka lang sa pamilya mo nagbibigay. Kahit na sino man, sa tingin mo na yung nangangailangan, madali ka magbigay. Hindi ka mahirap kausap. Which is, isa yun sa nagbibigay ng swerte sa'yo. Dahil mapagmahal kang tao, hindi ka madamot. So, binabalik din sa'yo yan ni universe. Kung ano yung mga blessings na isinishare mo, patuloy ka pa rin binibigyan ng Panginoon. Okay, a message from Oracle card is Crystal Caverns. Flow with the rhythms of life and let the cascading waters of change carry you to new beginnings. See, biruin mo, ang buhay talaga, no, pag marami kang ari-arian, marami kang pera, may mga new beginnings, may mga panibagong pwede ka pang gawin na sa tingin mo is magpapasaya pa sa'yo, hindi lang sa'yo kundi sa ibang tao na nangangailangan ng tulong mo. So Gemini, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo at see you ulit sa mga susunod pa nating readings. Bye!